Itadakimasu. Gusto ko ng tinapay. At dahil napakadami nating na-harvest na sibuyas at meron mga nag-request sa atin na gumawa daw tayo ng ating onion boil na nagte-trending ngayon sa social media. Nung una medyo nag-aalangan ako kung totoo bang masarap, kaya naman ang ginawa ng lola nyo ay tinry natin. At syempre lahat ng mga herbs na kukunin natin ay galing lang sa garden para lahat ay organic talaga. So ang una guys, kumuha na muna tayo dito ng mga garlic scape kung saan yung mga bulaklak niya ay namumuunan at naging bawang na sa ibabaw. At ito yung gagamitin natin pinaka-garlic. Tapos ito yung mga times na kumukuha tayo ng sibuyas dahil nga ang lalaki niya para hindi masayang ay itatry natin yung ibang luto. Pagkatapos pumunta naman tayo sa ating garden para manguha ng ating Japanese parsley. Ito yung tinatawag na mitsuba dito sa Japan. Tapos para mas madagdagan yung garlic aroma niya, namitas din tayo ng ating garlic chive na nakatanim lang sa hollow blocks para hindi sayang yung space, at least yan napapakinabangan natin. At napakadali lang alagaan ng garlic chive. And then pumitas din tayo ng ating parsley. Ito yung common parsley na nakikita natin na kadalasan ay naka-powder na mabibili. Tapos kadalasan ginagamit din to pang accent do sa mga social na lutuin. Tapos sinunod ko naman yung Italian parsley. O, di ba nagulat kayo, ang daming klaseng parsley. Syempre depende sa bansa kung anong merong variety. Tapos meron din akong ashitaba. Ito yung ginagawang tsaa ng mga Hapon. Sabi nila ang tawag dito ay Angelica Keisuke. Ewan ko, hindi ako sure. Maganda daw kasing gamot to sa mga namamaga at ganoon din sa mga hindi natutunawan, at maganda rin daw siya sa may mga sakit sa balat. At syempre meron din tayong rosemary na kung saan ay paborito kong nilalagay sa spaghetti at inihaw na manok, at magiging special talaga ang lasa once na merong neto. Tapos meron din tayo ditong Greek oregano, di ba? Yung mga nakikita nyong oregano ay iba dito sa oregano ko kasi nga Greek oregano nga siya. Ito yung mas maliit ang dahon niya at hindi masyadong mataba yung kanyang mga dahon. Madalas ko to pinuputol kasi ang bilis nilang humaba, at lalo na kung natatakpan nila yung ating sweet basil na nakatanim na kasama nila sa likod. Ito talaga yung isa sa mga paborito ko na nilalagay din sa spaghetti at pizza naman kasi talagang napakasarap ng kanyang aroma kapag ka meron neto. Tapos ito naman yung isa sa mga paminta na hindi nyo pa nakikita. Ito yung tinatawag na green pepper o shanso naman dito kung tawagin sa Japan. Ito ay ginagamit ang parehon bunga at dahon sa pagpapalasa ng pagkain. Ito ay napakasarap lalo na kung sa shabu-shabu soup nyo gagamitin. At ito naman yung ating lemongrass. O diba, kala nyo damo-damo lang. Kapag ka winter, kala nyo patay na yan. Pero pagdating ng tag-summer o mainit-init na, bigla na lang susulpot ulit yung mga bagong dahon niya. At ito naman yung ating celery na buti na lang ay nakaabot tayo dahil kapag ka uminit na ay hindi na ito mabubuhay. Kaya titignan ko kung maililipat natin siya doon sa lugar kung saan hindi siya nasisikatan ng araw. So ayan na lahat yung ating mga herbs, at nakalimutan ko pa nga idagdag yung ating red perilla at yung green perilla. So ito na nga yung ating na-harvest sa sibuyas. Ang unang-unang ginagawa ng lola nyo ay babalatan na muna natin siya, at syempre ang pinili ko ay yung maganda ang shape para naman bilog na bilog talaga siya pag nilagay natin doon sa ating lalagyan. At kung makikita nyo, tinubuan na siya ng tangkay sa loob mismo ng sibuyas dahil nga hindi na natin ito na-harvest at inabutan na ng tagbulaklak. Ganito ang mangyayari sa sibuyas nyo kapag hinintay nyo tubuan siya ng bulaklak. Pero ganun pa man, makakain pa din siya. Yun nga lang ang problema nito guys, sobrang tamis talaga ng sibuyas natin at sobrang matubig. Kaya lang dito sa Japan, kapag ganito na ang quality ng sibuyas ay hindi na talaga ito binibenta. At kadalasan tinatapon na lang ito ng mga farmer. Kung mapapanood nyo yung pag-harvest natin ng sibuyas dati sa aking trabaho, ay halos napakadami namin tinapon, lalo na kapag maulan dahil nagbibiyak siya sa gitna, lalo na kung pangit na ang shape. Pagkatapos tinanggal lang natin yung laman niya sa loob, saka natin sisiksikan ng ating butter, at buti na lang meron pa tayong natira dahil si Ate Aska napakadalas gumawa ng cookie kaya lagi tayong nauubusan ng butter. Tapos yung natira naman natin na butter ay isichin lang natin para matunaw siya na magiging syrup ng ating gagawing butter o dressing. Tapos napakasimple lang, pinagsama-sama lang natin yung ating tinanggal na sibuyas, lahat ng herbs na kinuha natin kanina sa garden, tapos gagamit lang tayo dito ng ating handy mixer para madurog siya lahat. Tapos doon sa mga hindi updated doon sa ating garlic scape, anong itsura ng kanyang bulaklak, ito po siya, yung laman niya ay parang bawang na maliliit, kaya siya rin ang ginamit ko dahil hindi siya masyadong matapang para doon sa totoong bawang na nasa ilalim niya. Pagkatapos natin madurog lahat, wala kay ibang gagawin kundi ilalagay na natin siya doon sa ating sibuyas na kung saan ikakalat lang natin siya. Unang-una lalagyan muna natin siya sa gitna. Ito yung para magkalasa hanggang loob. Malamang nagtataka kayo bakit hindi natin naisama yung iba nating herbs katulad nitong ating shanso. Ito yung green pepper natin na kung saan guys yung dahon niya ay medyo matigas sa para kayong kumakain. Ito yung laurel, ganun din yung ating lemongrass at yung ating rosemary, pwede din naman siya durugin, kaya lang sobrang tapang nito guys kapag hinalo natin sa panluto natin, kaya kadalasan ginagawa to ay pinantatappings lang o yung parang isasama lang siya ihawin. Pagkatapos natin mailagay lahat ng ating dressing, naglagay na rin tayo ng ating olive oil kasi dagdag aroma din siya. Saka natin tinakpan ng foil at i-bake natin siya sa 250 sa loob ng 50 minutes. A few moments later. After 50 minutes, pinalamig lang natin siya ng konti para mahawakan ng lola nyo. Wala! Bango ng kanyang amoy. Talagang sumasabog yung kanyang aroma pagbukas pa lang ng ating takip. Syempre, hinihiwa na rin ng lola nyo para madali natin siyang maisubo at mas madali siyang lumamig.
Ayan na guys, yung ating onion boil na nag-viral lately sa social media at matitikman na natin. Pero, ang unang gagawin natin ay aamuyin muna natin siya dahil nga meron siyang iba't ibang klaseng aroma. Kaya, lalanghapin natin. Ang bango guys! Amoy na amoy yung iba't ibang spices natin, especially itong ating lemongrass. Tapos yung sweet basil natin plus yung butter. Grabe, tikman na natin, sabihin, ang kaldal mo Sweet Life TV. Bilisan mo na. Tikman muna natin yung ating herbs na naluto. Itadakimasu. Gusto ko ng tinapay. Ang sarap niya sa tinapay, besh! Grabe! Hindi ako makapaniwala na herbs pa lang yung tinitikman natin, guys, ha? What if may sibuyas pa? Tikman na natin. Ito yung sibuyas natin. Tapos, samahan natin ng herbs. Itadakimasu! Ang tamis, guys! Ang tamis kasi ng sibuyas. Lagyan natin kaya ng asin. Hindi kasi natin ito nilagyan ng asin, guys. Kung magtataka kayo, kasi yung butter natin ay salted butter na, kaya hindi ako nag-asin. Baka mapaalat. Ang sarap. Kaso yung sibuyas natin, ang tamis, guys. Parang ang sarap ng mga herbs natin, guys. Tapos, kontrahin natin ng salt and pepper kasi matamis talaga siya, promise. Napatamis dun sa sibuyas natin kung matas yung kanyang tamis. Pero ang sarap guys no, ating mga herbs. Parang pwedeng-pwede talaga siya guys sa toasted bread. Ayan. Mas masarap siya pag medyo mas maalat. Kasi hindi lang nangingibabaw yung tamis ng sibuyas natin. Mahal ko. Tikman din natin sa kanya guys. Sobrang sarap. Alam nyo, parang gusto ko mag-toasted ng tinapay tapos isawsaw dito kasi yung palaman pa lang natin, sobrang sulit na. Bye-bye. Bye-bye. Papatigim natin kay Papa. Opo. Medyo mainit. Hindi ko nasabi. Hindi ko nasabi mainit. Bago labas kasi sa oven guys. Do. Herb gaumay di siyo. Tamayagi amay wa. Ang tamis diba? Ano sabi niya rin, ang tamis ng shoko sho edita. Sugoi amay karata manigi. Ngoy amay. Half ga niyaw yo. Ang tamis kasi guys ang sibuyas. Naka-toasted pa tapitay ito muna eh. Suka sarap. Pang-aposta. Pasarin niyo naman suko na sarap niya. Sarap po kasi nga Ginawa niya na nga yung suko na sap niya eh. Pasarin niyo siya. 誰もコメントないけど言ってるんだよ。みんな何言ってるこの人。美味しいよ。Legit na masarap siya. Fresh herbs yung ginamit natin, mas dinoble yung sarap niya guys at sobrang tamis. Ganun yung level niya. Ayan. Masarap to guys, sausawan ng tinapay. Tapos kami kumakain talaga ni Papa ng carbo pero itatry din natin with tinapay kasi mas masarap kasi siya kung gagamitan nyo siya ng tinapay. Parang onion soup na may iba't ibang klase kayong herbs na naaamoy talaga. Nangingibabaw yung lemongrass. Kaya yung lemongrass hindi ko talaga yung binilender guys. Plus maaligas-gas kasi yan. Tapos yung butter niya lasang-lasa. Yung garlic natin, grabe yung amoy. Yung lasa, ganun din. Ang sarap ng ating mga herbs. So, yun. Ibig sabihin, guys, lahat pala ng klase ng herbs, pag pinagsama-sama, bagay na bagay pala at hindi magkakaroon ng masamang lasa. Kasi ganun yan, guys, nangingibabaw din. Pang 1 week na namin, hindi kami nagtitinapay, guys. Sabi niya, in a long time. Masarap. Grabe yung sabaw. Sabaw yan ng ano, guys. Yung sibuyas natin. Tignan nyo, Ngayon, tama na yung ginusup. Sugo ko na eh. Sa sibuyas lang natin yan. Naging onion soup siya. Kampeke onion soup. Ang sarap ng soup, guys. Para din siya ang onion soup. Next time, ituturo ko naman sa inyo yung paggawa ng onion soup. Grabe ang sarap.
Kasi iba't ibang herbs. Sugoy yun eh. ラーメン入れたいわ。ラーメン入れたいわ。 Gusto niya daw maglagay ng ramen. So yan guys, legit na masarap yung onion boil. 美味しかった。 Like at subscribe na po kayo. Binabasa namin lahat ng comments. Nakakagana talaga. Salamat. Kita-kits sa next video.